Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na mukha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Del Gallego sa probinsya ng Camarines. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunod sa bayan ng Del Gallego. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing naso. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mangawit, 78 kabanata, ang talata po ay 57. Inihatid sila ng Diyos sa lupain niyang banal sa bundok na mismo siya ang kumuha sa kaaway. Inihatid sila ng Diyos sa lupain niyang banal. Sa bundok na mismo siya ang kumuha sa kaaway. Inihatid sila ng Diyos sa lupain niyang banal. Sa bundok na mismong siya ang kumuha sa kaaway. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalap sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat naming pagkakasala. Aming panalangin ng banal na dugo ng aming manlulubos ang siya maglinis at umawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong dinudulog sa iyo ang bayan ng Del Gallego sa probinsya ng Camarines. Sulat aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Del Gallego nang hindi ayon sa pangalan ng aming manlulubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling tunay ang maitatag ay ang altar ng aming Panginoong Yesu Cristo sa bayan ng Del Gallego. Maraming salamat. Ang aming pag-asa, tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbulay ay mula sa aklat ng unang Samuel sa 25 kabanata. Ang talata po ay 1 hanggang 3. Namatay si Samuel at ang buong sambayan ng Israel ay nagtipon upang magluksa. Inilibing nila ang kaniyang bangkay sa kaniyang tahanan sa Rama. Si David naman ay lumipat sa ilang ng Paran. Sa Maon ay may isang taong mayaman. Malaki ang kanyang kawan sa Carmel. Mayroon siyang 3,000 tupa at 1,000 kambing. Nabal ang kanyang pangalan. At buhat sa angkan ni Caleb, ang asawa niya ay si Abigail. Ang babaeng ito ay maganda at matalino. Ngunit si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang pagkamatay ng propeta Samuel na lubos na ipinagluksa ng sambayan ng Israel. Ang Haring David naman po, nung pagkakataong iyon, ay lumipat mula doon sa kanyang dating pinagkukutaan. Lumipat po siya sa ilang ng Paran kung saan
May isang taong mayaman, malaki yung kawan, ano po, sa Carmel, at mayroon siyang 3,000 tupa at 1,000 kambing. Ito po si Nabal. Na ang ibig sabihin, ang pangalan pong Nabal ay nangangahulugan sa wikang Hebreo ng kahangalan. Si Nabal po ay medyo hindi magandang pag-uugali, pero yung kanyang napangasawa na si Abigail, maganda, matalino, ano po. So sila po yung opposite, samantalang yung isa ay mabuti, yung isa naman magaspang at masungit. Ano po? So, ito po ay nagpapakita sa atin ng katotohanan ng mga tao na maaring makakaniig natin sa ating buhay na ito. At mga kapatid, huwag po natin kakaligtaan na ang panawagan sa atin ng Panginoon ay hindi para makipagkumpetensya sa mga ganitong klase ng tao. Kung hindi ang tawag po ng Panginoon sa atin, ang sabi ng Panginoong Yesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo. Alam niyo po, isang hindi napakadaling bagay ang pag-ibig sa kaaway. Yung taong mahal mo na nakagawa ng mali, aba, gagawa ka ng paraan para maunawa yung pagkakamali na nagawa niya. Pero, yung kaaway mo, na simula pa lang, hindi na tama yung ginagawa, kaya mo naging kaaway. Paano mo iibigin? Ano po? Pero ito po yung panawagan ng Panginoon, na ibigin natin ang ating mga kaaway. Sa bahaging yan, Bernie, wala naman sinabi. Ang sinabi lang, si Nabal, na yung ang kanyang pangalan ay kahangalan, at nakapag-asawa ng isang maganda at matalinong babae na Abigail. Alam niyo po, sa po ng ilang araw, iikot po ang ating pagbubulay sa katotohanan ng buhay ni Abigail. At doon sa panawagan ng Panginoon upang ating isukbit yung balaban ni Abigail. Ako, Bernie, para naman yatang hindi tama kung ako ay isang lalaki na ako ay magsuot ng balabal ng isang babae. Alam niyo po, ang pagiging babae at pagiging lalaki, itinakda ng Panginoon. Pero sa kanyang harapan, wala pong pagkakaiba. Ang babae at ang lalaki. Ano po? Hindi, pero di ba ang unang nilikha ng Panginoon ay ang lalaki? Saan naman ang galing ang babae? Sa lalaki po. Parang ang nangyari lang na-late lang ng konti ang babae. Pero sa katotohanan, nando na siya nung nilikha ang lalaki. Ang sinasabi lang po natin, sa Panginoon wala pong discrimination kung lalaki o babae. Kaya nga yung anointing ng Panginoon, hindi ko po makalimutan si Catherine Pullman. Sabi niya, yung anointing na nasa akin, hindi dapat sa akin, dapat to sa isang lalaki. Pero itinanggi niya. Hindi niya ginanap yung tawag ng Panginoon. Kaya ako ngayon ang nagtataglay. Ako ngayon ang gumaganap. Gusto pa po nating mga lalaki na ganun ang mangyari, no? Na may discrimination pa. Samantalang parang ganun po yung sinasabi ni Catherine Kuhlman. Ako po'y naniniwala sa ating Panginoon basta meron tayong kahandaan na ganapin, sundin, tanggapin kanyang itinakda para sa atin. Magmumukha itong hindi para sa atin, pero sa katotohanan. Ang Diyos ang siyang nagtalaga para ating ganapin yung kanyang dakilang kalooban. Nung hindi ang magagawa ko kung hindi ko pa alam. Wala pa akong ganap na kaunawaan. Saan ako tinawag ng Panginoon? Ano ba yung nais ng Diyos na aking ganapin? Lalo na ngayon sa mga huling panahon. Mga kapatid,
Alam niyo po ang pinakamainam na ating pagbuhusan ng pansin, panahon sa mga pagkakataong ito, walang iba kundi ang makipagkaisa sa ating Diyos na buhay. Ito po yung kadahilanan kung bakit tayo po ay nagpapatuloy sa pananalangin. Sapagkat sa atin pong pananampalataya, ang Diyos ang nagtakda na tayo po ay magkaisa na dumulog sa kanyang banal na harapan para sa ating pinakamamahal na bayan. At alam niyo po, walang ibang magtatakda nung pagganap natin, nung pagkilos natin ng kalooban ng Diyos, kundi ang ating Diyos na buhay. So ano ngayon ang gagawin natin? Ano ngayon ang gaganapin natin? Aba, lalakad lang tayo dun sa kanyang dakilang kalooban at sa kanyang panahon, magaganap ang kanyang takda sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob na kami po ay makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na hindi namin naganap, Ama, ang iyong dakilang kalooban. Pagkus kami, Panginoon, ay nagpatuloy na lumakad sa kasinungalingan, sa pagkakataon na ipinilit namin yung aming sariling gusto at binaliwala namin ang iyong dakilang kalooban. Kami po ay kahabagan mo, linisin ng banal na dugo ng aming manunubos at ang aming panalangin. Walang makapigil sa pagganap namin ng kalooban ng aming Diyos na buhay at sa pangalan ni Jesus. Ang lahat naming pangangailangan ay aming itinatalaga na aming tatanggapin, hindi sa aming kakayahan, kundi sa kakayahan ng Santong Espiritu. Magiging dahilan nito upang tunay ang lahat ng iyong ipinagkaloob, Ama, ay magagamit namin sa kaganapan ng iyong dakilang kaloob. Kaya sa pangalan ni Jesus, itinatalaga namin ang aming mga sarili sa pagsunod at pagganap ng iyong nais. Sa ganitong paraan, Panginoon, kami papayapa at patuloy na aangkin sa iyong pagkilos sa amin. Maraming salamat. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Del Gallego sa probinsya ng Camarines. So, ang aming panalangin ng lahat ng altar sa bayang ito, Panginoon, ay yun ang tunay na naigupo. At ang altar ngayon ay tinatatag mo sa pangunguna ng Santong Espiritu ay ang pagkakaisa ng mga anak ng Diyos, ng katawan ng aming Panginoong Kristo, ang altar ng aming Panginoong Kristo. Sa ganitong paraan, tunay maitatag ang altar ng pagpupuri, pagsamba at paghahandog. Sa altar na ito magaganap ang katuparan ng iyong pangako, ang apoy ng revival sa bayan ng Del Gallego. Hayaan mo dumalo ito, Panginoon, at maging dahilan kung bakit ang Del Gallego ay patuloy na mapuy ng may kapangyarihan mula sa iyong Santo Espiritu. Hayaan mo dumalo ito sa Baguio City, Cagayan, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Patinos. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayan. Hayaan mo sila, Panginoon, ay tumanggap ng kaunlaran katulad ng iyong itinalaga. At ito'y dumaloy sa buong Luzon, Visayas, at Mindanao. Maganap namin yung tawag mo sa amin, the launching pad of the gospel. To be a missionary, sending country, to be the America of age in the height of its glory. Lord, we are declaring and claiming your word to us as a nation of righteousness. Hallelujah. And we just believe, Father, na aming lalakaran ito ng may katapatan, kabanalan, at kami, Panginoon, ay makagaganap ng dakilang kaloob. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Ang aming hiling, Panginoon, anuman plano ng kaaway sa aming bayan ay mapawalang bisa sa pangalan ng aming mga may dinudulog sa iyo, Panginoon, ang katapatan ng iyong pangako na hindi mo kami iwan at hindi mo kami bababay. Salin po namin ang iyong pagsama amang Diyos sa iyong mga anak, sa aming pagtugon sa iyong itinalaga. Ama, mapawi po sa amin ang pag-aalala, pagkatakot, pangamba. Hayaan mong tanggapin namin ang katuparan ng Diyos.
Aming idinudulog sa iyo, Panginoon, yung aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Mission, Elijah House for Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang matupad nila ang dakilang kalooban. As we also ask for the fulfillment of your purposes, Panginoon, na aming malakaran at maganap ang iyong tinakda para sa aming pinakamamahal na bayan. Lord, you also pray, Panginoon, sa mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig. Ikaw pong gumabay sa kanila at magkaloob ng lahat ng pangangailangan nila. As we ask for the fulfillment of your purposes sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witness. Yan mo ang pagsaksi nila, Panginoon, ay magkaroon ng katuparan sa mga bansa yung itinalaga sa kanila. As we pray, Panginoon, sa mga bansa na yung ninanais naming bisitahin at ipagkaloob ang apoy ng revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, dasal namin ang Espiritu at kapangyarihan sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga pastor. Hayaan mo na maunawa nila ang apoy ng revival na nagmumula sa iyo. Ito din ang aming panalangin para sa Hong Macau, Taiwan. Lord, ikaw ang patuloy na dumaloy ng may kapangyarihan upang ang mga bayang ito tumanggap ng iyong kalwalhatian. As we also pray for the fire of revival sa Japan, China, South Korea, North Korea, Russia, Brazil, at Amerika. Hiling namin, Panginoon, yung katuparan ng iyong tawag sa mga bayang ito para sa aming Panginoong Yeso Cristo. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pananampalataya. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin. Pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problem, kahirapan, sakit, karamdam, tayo nunod, lalapit at tao sa Panginoon dahil sa Diyos wala simple. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and that with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business in Jesus. Amen. 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 Praise God. Sama-sama po nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory. Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God.